Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating panibagong latest na aabangan ngayong Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. Madidiscover nga dito ni Lynette ang panunuhol dito ni Carlos sa lalaking nagpapanggap na asawa daw di umano dito sa nakaburol na isang babae. At nang binalikan nga dito ni Lynette ay laking gulat ito nang aminin ng lalaking ito na nagpapanggap lamang siya bilang asawa ng nakaburol doon nga sa lamay. At dito nga man napag-alaman ni Lynette na nasa morgue nga raw itong si Irene, at para matunton ito ni Lynette ay hiningi naman niya itong address kung nasaan daw itong sinasabing morgue. At doon niya nasundan itong kanyang asawa na si Carlos. At kitang-kita nga dito ni Lynette ang panunuhol nito. Na sabihin na alam niya na naroon nga itong si Irene. At ang gustong mangyari dito ni Carlos na ipapaligpit, idispatcha ang babaeng ito at siguraduhin na malinis ang gagawin upang mas malaki pa ang matatanggap ng lalaking ito. At nang makaalis nga itong si Carlos, dito naman nilapitan ni Lynette itong lalaki at tinanong kung bakit siya binayaran ng kanyang asawa. At dito nga napansin ni Lynette itong hawak niya na carpet na pinagbalutan nga dito ni Irene. At dito hinawakan ni Lynette at sinasabi na sa kanilang araw ito. At dito naman na sinabi ng lalaking ito na baka kakamali nga lang daw itong si Lynette dahil 5 daw ang binili ng lalaking ito. Subalit lumabas itong lalaking isa na kasamahan ng nakapulot sa katawan ni Irene. At dito na sinabi na hindi daw niya ito binili at kasama daw ito sa kanilang natagpuan na babae doon nga sa may creek. At agad na inilabas ni Lynette ang kanyang cellphone at ipinakita ang picture ni Irene na kung ito ba ang babaeng tinutukoy nila na kanilang napulot. At dito naman na sinabi ng lalaking binata na tama daw po, yun nga ang babaeng iyon, at hinanap ni Lynette kung nasaan. At dito naman na sinamahan sila dahil sa takot na baka makulong ang mga ito, kaya wala na rin nagawa kundi aamin dito nga kay Lynette. Samantala, tinawagan agad ni Lynette itong si Joyce upang ipaalam na natagpuan na nga daw niya di umano itong si Irene. At nagulat nga itong si Joyce sa kanyang nalaman na bigla-biglaan nga itong nasawi, na wala naman daw ito nagiging kaaway o kalaban. At dito naman napag-alaman ni Lynette na hindi totoo ang mga paratang na sinasabi dito ni Carlos na nababaon na nga raw sa pagkakautang itong si Irene, kaya may marami daw taong naghahanap nito. At dito na kumpirma ni Lynette na talagang lahat ng mga sinasabi ni Carlos sa kanya ay hindi nga totoo dahil sa mga kasinungalingan nito at siya rin ang maglalaglag sa kanyang sarili. At dito agad na pinuntahan ni Lynette itong si Annalyn sa Apex at kinausap. At nalaman nga niya na hindi na nga itong si Irene ang nakaburol kundi iba na, dahil nga pinalitan daw di umano agad nila nang sa ganon ay hindi mabibisto itong si Carlos. At dahil nga sa mabigat na ebidensya na nakita nga dito ni Lynette na itong carpet ay wala na rin itong lusot, lalo pat nagtatanong itong si Harry kung anong carpet at anong kulay, dahil yun nga ang kanyang nakita nung ito'y pumunta si Harry sa bahay ni Carlos upang tulungan sana ito. At sakto naman na nasa garahe na nga at papalabas itong si Carlos. At dito naman na sinabi ni Carlos na samahan na lamang daw siya at pupuntahan nila itong si Lynette sa hotel, kung saan doon muna sana nanunuluyan dahil sa takot na baka balikan daw di umano ng mga nangluloob sa bahay ni Carlos ang mga ito. At dito nga nakumpirmado na nagsisinungaling nga itong si Carlos, at dito na rin kaya matutuklasan ang buong katotohanan sa likod ng krimen na ginawa nga ni Carlos dito nga kay Irene. Kaya sunod-sunod na po yan ang mga revelasyon nating aabangan mga kapuso, dahil palapit ng babagsak itong si Carlos. Yan po ating pakatutukan mamaya dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.